Maximus POV. Napabuntong hininga ako ng malalim, nang tuluyan na silang mawala sa paningin ko. Nakapasok na silang muli sa eskinita na yon. Kanina lang, ay napakalapit na nila sa akin. Abot kamay ko na silang dalawa. Nakita ko na ng tuluyan sa malapitan, ang batang itinago niya sa akin, at itinatago pa rin hanggang ngayon. Siya ay isang nakakatuwang maliit na batang babae, na mahilig makipag-usap. Mukhang may pagkamukulat siya sa kanyang personalidad. Tuwang-tuwa siya sa jelly ace niya. Maganda ang kanyang boses, at napangiti ako nang pasalamatan niya ang kanyang ina kanina. Para siyang isang anghel. Parang gusto ko siyang hawakan kanina. Hindi ko pa man napapatunayan sa DNA result na anak ko nga siyang talaga, pero parang yun na rin ang isinisigaw ng puso ko ngayon. Nararamdaman ko sa dibdib ko na ako talaga ang ama niya. Esmeralda was a virgin when I got her. 3 years na sila ng Adam na yun pero hindi siya nagpagalaw ni minsan. At kahit naman hindi ko na siya kinakausap noong bumalik kami sa trabaho, ay binabantayan ko pa rin siya hanggang sa pag-uwi niya. Sinusundo at hatid siya ng boyfriend niya sa trabaho at hanggang sa pag-uwi. Nakita ko ang pagbabago sa kilos niya sa harapan ng boyfriend niya. And I'm sure that's because of me, sa nagawa ko sa kanya. Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yun, kung paano ko siya inangkin noon, kung paano ko sinamantala ang kalasinggan niya. Sa hotel room ko siya dinala kahit may sarili naman siyang room. Buhat ko na siya noon dahil sa labis na kalasinggan, na sinadya ko upang makuha ko ang gusto ko. Ibinaba ko siya sa gitna ng aking kama. Pagdaing na lamang ang tanging naririnig ko sa kanya. Mukhang nakatulog na siya. She is very pretty and has a gentle face. She got her beauty from her mom, na nakita ko na sa mga larawan. Mabuti na lang at hindi niya kamukha ang ama niya. Baka hindi lang ito ang magawa ko sa kanya. I immediately took off my clothes in front of her. I also quickly undressed her. Wala akong itinira na kahit anong saplot sa buong katawan niya. Bumungad naman sa akin ang malaeba niyang figure. Ilang minuto akong napatulala habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. I never thought that she was hiding such a beautiful treasure. I suddenly swallowed, and soon after, a pleasant warmth spread throughout my body. Nanuyong bigla ang lalamunan ko at matinding pagkauhaw ang naramdaman ko. Bumaba ang paningin ko sa tiyan niya, na may napaka-perpektong hugis. Kahit naman sa pananamit pa lang niya ay kitang-kita na ang kagandahan niya, ngunit hindi ko akalaing mas maganda pala siya kapag wala siyang damit. I felt a strange hunger. Her warmth felt so good on my fingers. Ngayon ko lang napansin na nanginginig pala ang mga kamay ko. Hindi pa rin sumapat sa akin ang talab ng alak, na ininom ko kani-kanina lamang sa bar. Ngayon ko pa lamang ito nagawa sa buong buhay ko. Nahalikan ko naman na si Celine sa mga labi niya noon, pero hindi ko tinangkang lumampas pa doon, dahil mga bata pa lang kami. 17 taong gulang pa lamang kami, nang maging girlfriend ko siya. Ang pangarap ko noon, ay makagraduate muna kami sa pag-aaral. Pagkatapos nyon ay pakakasalan ko na siya, pero bigla na lamang siyang kinuha sa akin ng walang hiyang na lalaking yun. Ang ama ng babaeng ito. Muli na namang nabuhay ang matinding galit sa dibdib ko. Narinig ko namang muli ang pagdaing ni Esmeralda. Huli ko na napansin, na nakagat ko na ng mariin ang dibdib niya at nakita ko itong damyugo. Tinalo pa rin ang init ng katawan ko, ang nararamdaman ko ngayong galit sa dibdib ko. Kaagad din itong naglaho. Gumapang ako patungo sa kanyang leeg at ito naman ang pinaghahalikan ko. Nalanghap ko ang kakaiba niyang bango at nanuot ito sa ilong ko. Kahit wala siyang malay, ay nagmimistula pa ring musika sa pandinig ko ang mga daing niya. Inangkin ko ring muli ang malalambot niyang mga labi. I smell a mixture of alcohol and perfume on her. Niyakap ko na siya ng mahigpit. Maging ang katawan niya ay napakalambot. Marami na akong naging karanasan sa bagay na ito, pero iba ang nararamdaman ko ngayon para kay Esmeralda. Subalit iba si Esmeralda, hindi ito kagaya ng mga babae sa bar na napupuntahan niya. As for Esmeralda, matagal ko nang pinlano ito. Gusto ko lang namang guluhin ang buhay niya, at plano ko itong gawin habang buhay. Ngunit ngayong inaangkin ko na siya, bakit pakiramdam ko ay wala pa rin siyang karanasan sa ganitong bagay. Hindi ako makapaniwala, birhen pa nga ito, may kakaiba akong naramdaman sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Pasensya na, ayaw kong gawin ito,
Pero, ito lang ang paraan na naisip ko. Kasalanan ito ng iyong ama. Pasensya na Esmeralda, masakit pa rin sa akin ang lahat. At hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa babaeng mahal ko. Napabuntong hininga ako ng malalim at umayos ng pagkakasandaw sa upuan ng kotse ko. Muli na akong nabalik sa realidad, noong gabing yun ay mukha ni Celine ang nakikita ko sa kanya habang ginagawa ko ang bagay na iyon. Kahit sana sa kahuli-hulihang pagkakataon, ay maramdaman ko man lang sana ang babaeng kauna-unahan kong minahal, sa loob ng mahabang panahon. Esmeralda's POV. Marami akong nakitang hiring na call center company sa online, at mayroon din na malalapit lang ang opisina dito sa Cainta. Nakita ko ring hiring ang Prime Point. Kaagad akong gumawa ng curriculum vitae ko, at nagpasa sa kanila via email. Lahat sila ay pinadalhan ko, except sa Prime Point. Hindi lang dahil kay Adam, kundi pati na rin sa mga dati kong katrabaho doon at mga naging kaibigan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Bahala na kung sino ang unang sumagot sa kanila sa akin. Sigurado naman ako na may tatanggap sa akin kahit na isa lang. Sa online na rin ako nag-register ng police clearance at NBI clearance. Pai-pick up in ko na lang ang mga ito sa kanila bukas. Ano na kaya ang nangyari kay Papa? Tanghali na pero hindi pa rin siya bumabalik. Anak, bibili lang ako ng mauulam natin sa labas. Ibinaba ko na ang phone ko sa ibabaw ng gearbox dito sa kwarto. Ang anak ko naman ay nagsusulat sa papel sa mesa. Sasama ako mama, kaagad din niyang niligpit ang mga gamit niya. Sisama ka talaga, baka mainit sa labas anak. E di magpapayong tayo, nadala ba natin ang payong natin? Ayon mama si Lolo nagsabit dun, kaagad niyang itinuro ang likod ng pinto. Oo, nga, ang galing mo talaga, bantay na bantay ah. Lalagay ko lang to sa bag ko mama. Mabilis nga niyang ipinasok sa loob ng bag niya ang mga papel at lapis niya. Kinuha ko naman ang wallet ko sa ibabaw ng gearbox. Nakakabit na dito ang mga susi ng bahay at nitong silid namin. Nagsaing naman na ako kanina. Ulam na lang ang kulang. Lika na mama, alis na tayo. Kaagad na hinayla ni Emerald ang kamay ko. Excited ka talaga palaging lumabas ah. Kaagad na rin naman kaming nagtungo sa pinto. Isinuot namin ang mga tsinelas namin bago kami lumabas. Ayoko iwan mama, malapit lang naman ang pupuntahan ko. Ayoko eto na nga isinara ko na ang pinto bago kami naglakad patungo sa labasan. May mga nadaanan kaming mga kapitbahay na nagchichismisan sa gilid. Napatingin sila sa amin ng anak ko. Nginitian ko na lamang sila at dir-diretso kami sa paglalakad. Ramdam ko pa rin ang pagtitig nila sa amin sa likuran namin. Pagdating namin sa labas, ay kaagad tumama ang paningin ko sa kotseng nakaparada sa tapat, sa tabi ng tindahan na pinaloadan ko kaninang umaga. Gray car na ito ngayon at mas maliit. Nakita ko rin ang lalaking nasa loob nito at nakasilip sa bintana. Parang nakatingin ito sa amin. Kaagad ding sumara ang salaming bintana ng kotse nito. Nangunot bigla ang aking noo. Bakit parang pamilyar sa akin ang lalaking yun? Parang siya yung lalaking nampi picture sa amin kahapon sa labas ng Casa Laboratory. Hindi ba siya yun? At saka, parang pareho din sila ng kotse. Lolo, mama andyan na si Lolo. Bigla naman akong napalingon sa anak ko, at saka ng bahagi kung saan siya nakatingin. Kaagad ko ring nakita doon si Papa, na napakaganda ng pagkakangiti habang nakatitig sa amin. Napanganga ako, dahil sakay siya ngayon ng isang padyak, na naglalaman ng malaking drum ng dirty ice cream. May pinapaingay din siyang maliit na bell sa kamay niya. Ice cream yan Lolo. Mama may tindang ice cream si Lolo. Sigaw na naman ng anak ko. Napakaingay talaga niya. Parang mababasag ang eardrum ko dahil sa matinis niyang boses. Oo nga anak. Bigla din akong napangiti habang nakatitig kay Papa. Kung ganun, ay hindi siya nakapasok sa construction at ayos na ayos sa akin yun, dahil mabigat na trabaho yun. Nagpatuloy sa pagpadyak si Papa, hanggang sa tuluyan na siyang makalapit sa amin. Saan kayo pupunta? Lolo, tinda mo yan Lolo. Ice cream yan Lolo. Oo, apo, ice cream to. Pero bawal pa sa iyo ngayon, dahil inuubo ka. Bibili sana kami ng ulam Papa. Yan na po ba ang trabaho niyo? Hindi na po ba sa construction? Tanong ko sa kanya. Hindi na, nakita ko yung kaibigan kong si Ronel.
Diyan lang pala siya sa Block 1 nakatira, at gumagawa ng mga ice cream. Ito, inalok niya akong magtinda na lamang. Ayos naman ang kitaan. May mga tinda din siya dong mga balot at penoy na hilaw pa. Ang gagawin ko, kukuha ako sa kanya at ay lalako ko sa gabi. Malaki rin ang kita sa balot at penoy. Kapag nakapasok na po ako sa trabaho papa, kahit hindi na po yun. Ipapahinga nyo na lang ang gabi eh. Hindi naman mabigat yun. Huwag na kayong bumili ng ulam. May binigay ng ulam sa akin si Paring Ronel. Kaldereta ito. Tuwang-tuwa siya dahil nagkita kaming muli sa haba ng panahon. Talaga po papa, nakita ko ang saya sa anyo niya. Oo, marami nga kaming napagkwentuhan kanina kaya natagalan ako sa kanila. Napangiti naman ako. Nakita ko ang malaking supot na nakasabit sa gilid ng padyak, sa tabi ng ice cream container. May kasama pa itong isang supot din ng latendan. Mukhang masarap yan papa, nakatipid tayo sa ulam ngayon. Oo, kumain na muna tayo sa loob. Mamaya na ulit ako magtitinda. Pupunta ako sa elementary school mamaya. Enrollment daw doon ngayon ng mga bata. Malapit lang dito, mabenta ang ice cream sa mga bata. Oo nga po papa, saka tamang-tama dahil medyo mainit ang panahon ngayong summer. Magbaon din po kayo palagi ng tubig kapag maglalako na kayo. Oo, ganun nga ang gagawin ko. Pumasok na kaming muli sa eskinita. May kalakihan naman ang eskinita dito sa amin at kasya ang padyak. Iginilid ito ni Papa sa tabi ng apartment namin. Lolo, bawal ako ng ice cream. Hindi ako pidyan. Tanong naman ni Emerald sa kanya. Binubuksan ko na ang pinto ng apartment namin. Itatanong na muna natin sa doktor mo kung pwede kang kumain ng ice cream. Sa ngayon, hindi na muna dahil baka lumala na naman ang ubo mo. Sasakit na naman ang leeg mo, sagot naman sa kanya ni Papa. Kinuha niya ang supot sa padyak at pumasok na rin sila dito sa loob. Parang gusto ko niyan lolo eh. Huwag makulat anak, ha? Magpagaling ka muna. Kapag wala na ang ubo mo, pwede ka nang kumain kahit gaano karami pang ice cream, ani ko sa kanya. Kailan tatanong ni lolo kay doktor? Sa follow-up check-up mo, itatanong natin. Sa ngayon ay hindi natin makakausap si doktora dahil busy yun sa mga pasyente niya. Opo, sana balik na tayo kay Dr. Mama. Natawa na lamang ako sa sinabi niya. Nukulat talaga siya kapag may gusto siyang bagay, pero kapag kinakausap naman siya ng maayos ay nakakaintindi naman siya. Naaawa nga lang ako dahil karamihan sa mga gusto niya ay hindi ko maibigay sa kanya. Pero kapag nakapasok na ako sa trabaho ay mapupunan ko na rin kahit papaano ang mga gusto niya. Akin na po iyang ulam papa. Ilalagay ko na po sa mangkok. Oh, heto na. Kaagad din naman niyang iniabot sa akin ang mga supot. Inilagay ko ang ulam sa isang malaking mangkok. Naghayin na rin ako ng kanin at mga plato sa mesa at sabay-sabay na kaming kumain. Marami kaming nakain dahil masarap ang pagkakaluto sa kaldereta na baboy. Siya nga pala, hindi mo pa nasasabi sa akin kung paano nabuo ang batang yan. Sino ang tunay niyang ama? Bigla akong napahinto sa tanong ni Papa. Kasalukuyan na akong nagliligpit ng mga plato at dinadala na sa lababo. Si Emerald naman ay abala ng muli sa mga laruan niya sa sala. Si Papa ay nananatili pa rin sa silya niya sa harap ng mesa at kumakain ng saging na latendan. Bigla akong kinabahan. Sinabi mong hindi si Adam. E sino kung ganun? Yung dating boss ko po Papa. Hindi na ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Napatitig naman siya sa akin. Sinong boss? Sinabi mo sa akin noon na sa mga Villafuente ka nagtatrabaho at babae ang amo mo. Opo, totoo naman po yun Papa. Hinayaan na nga kita na magtrabaho sa kanila. Bakit naman nagpabuntis ka pa? Sino sa kanila ang ama niyan? Bigla akong naluha sa sinabi niya. Si Sir Maximus po Papa. Pangalawang kapatid po siya ni Miss Margaret, na dati kong boss. Mga anak po sila nila Sir Maximo at Ma'am Beatrice Villafuente. Nakita ko ang pagnganga niya, habang nakatitig sa akin, na tila hindi makapaniwala. Maya-maya'y bigla ring gumalaw ang bagang niya at mga ugat sa sentido niya. Bakit sila? Kasalanan ko naman po Papa. Paano mo nagawang lokohin si Adam? Hindi ko po sinasadya Papa. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko sa pisngi na kaagad ko rin namang pinunasan. Alam ba ng Maximus na yon na nabuntis ka? Hindi po. Ako po ang umalis.
Nag-resign po ako na hindi kami nagkakausap. Hindi ko maintindihan. Hindi kanya hinanap. Nalasing lang po kami papa. Wala po kaming ibang relasyon sa isa't isa, bukod sa amo ko siya at secretary niya ako. Baka po hindi niya rin alam yung mga nangyari sa amin. Nadala lang po kaming dalawa dahil sa kalasingan. Nangyari po yun nung dumalo kami sa isang seminar sa Baguio. Imposibleng hindi niya alam yun. Lalaki rin ako, siya ang nagsamantala sa iyo. Hayaan niyo na po papa. Kaya ko naman pong palakihing mag-isa si Emerald. At paano mo naman ipapaliwanag sa bata ang tungkol sa kanya? Sinabi ko pong wala na po siyang ama, napatay na po. Huminga siya ng malalim. Hindi mo yan habang buhay may tatago sa bata. Baka magalit pa sa iyo ang anak mo kapag nalaman na niya ang totoo. Ano pong gusto niyong gawin ko? Hindi ko pwedeng sabihin kay Sir Maximus na nagkaroon kami ng anak. Baka kunin niya sa akin si Emerald. Hindi pwede yun papa. Hindi ko po kakayanin yun. Hindi ko rin naman ibibigay ang batang yan sa kanila. Hinding-hindi, pero hindi mo rin kailangang magsinungaling sa anak mo. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Hindi pa naman po niya maiintindihan yun sa ngayon papa. Saka ko na lang po sasabihin sa kanya ang totoo. Muli siyang bumantong hininga ng malalim at hindi na nagsalita pa. Kaagad ko siyang ipinagsalin ng tubig sa baso at ibinigay sa kanya. Patawad po papa. Kung sa tingin niyo ay nasira ang buhay ko nang dahil sa ginawa ko, para po sa akin ay hindi sa tuwing tinatitigan ko ang anak ko. Bigay po siya sa akin ng Diyos. Aalagaan ko po siya at pakamamahalin kahit ako lang pong mag-isa ang bubuhay sa kanya. Kakayanin ko po ang lahat para sa kanya. Muling tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Hindi pa rin siya sumagot. Para bang hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyari, para bang inilalapit pa rin tayo ng tadhana sa pamilya nila, kahit tapos na ang lahat noon pa man sa amin. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin papa? Paano ka nakapasok ng trabaho sa kanila? Nag-apply lang po ako. Si Miss Margaret po ang tumanggap sa akin at naging boss ko sa loob ng 2 taon. Wala naman silang pwedeng ikagalit pa sa akin dahil nanahimik na ako. Dapat nga ay ako pa ang magalit sa kanila. Mas lalo pang nangunot ang noo ko sa sinasabi niya. Ano po ba yun papa? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Ang ina ni Maximus ay dati kong girlfriend. Bigla akong napanganga sa sinabi niya. Ganun na lamang ang pagtulala ko sa kanya. Kamantek pang malaglag ang pangako. Papa, nagbibiro po ba kayo? Hindi po ako nakikipagbibiruan sa inyo ngayon. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magka-girlfriend ng isang tulad niya? Paano naman po yun nangyari? Hindi ka naniniwala sa akin. Nakakagulat papa, banibiro niyo lang ako eh. Bigla na lamang umurong ang mga luha sa aking mga mata. Ang ganda-ganda ni Ma'am Beatrice at ang yaman-yaman. Sinasabi mo bang pangit ako? Hindi po ganun papa, ang pogi-pogi niyo nga eh. Pero kasi yung katayuan natin. Ex-girlfriend ko nga siya, kahit itanong mo pa sa kanya. Una ko siyang naging girlfriend bago ang mama mo. Alam din yan ng ina mo. Sa kanya ka na lang magtanong. 1 taon kong naging girlfriend si Beatrice, bago siya sumama sa bilyonaryong Maximo na yon. Mahirap lang kasi ako, hindi ko nagawang tulungan ang ama niyang si Tatay Boyet noong nangangailangan ito ng tulong noon. Bernard po ang pangalan ng ama ni Ma'am Beatrice papa. Bernard Ignacio. Boyet lang ang tawag sa kanya ng mga tao. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Alam niya ang surname ni Mr. Bernard at ni Ma'am Beatrice. Sa apartment lang silang mag-ama dati nakatira. Mahirap lang din sila noon. Kapitbahay sila ng ate ko na kapatid ko sa ina. Magkaibigan silang dalawa at nang dahil kay Ate Teresa kung bakit nagkakilala kaming dalawa. Hindi ko pa po kilala ang mga kapatid niyo at mga magulang niyo papa. Magulo din ang buhay namin noon. Nang dahil sa ama ko kung bakit ako natutong magbisyo. Namatay siya dahil sa panlalaban niya sa mga pulis. Teenager pa lang ako noon nang mangyari yun. Nanloko sila ng mga tao. Mayroon siyang anak sa una, katulad ni mama na may anak din sa unang asawa, si Ate Teresa. Masyadong masalimuot ang mga pangyayari sa buhay nila noon, pero naayos din naman kaagad. Ayaw ko na ring manggulo pa sa kanila, kaya hindi na ako lumapit pa sa kanila kahit kailan. Alam ko naman sa sarili ko yung dami ng kasalanang nagawa ko noon sa pamilya namin. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niya.
Si Ate Teresa nga pala, ay napangasawa rin ang isa sa mga kapatid ni Maximo Villafuente. Bigla naman akong napangangang muli sa sinabi niya. Talaga po, Papa. Oo, marami na silang naitulong sa akin noon, pero binaliwala ko lang. Kaya hindi na ako humingi pa ng tulong noong makulong akong muli. Hiyang-hiya na ako sa kanila. Sino po ang napangasawa ni Tita Teresa kung ganon? Si Kuya Mateo Villafuente. Ganon na lamang ang pagtulala ko. Isa rin sa napakagwapong kapatid ni Sir Maximo si Sir Mateo, at ilang beses ko na yung nakita noon mula sa mga events na pinupuntahan namin ni Miss Margaret. Si Tita Teresa ay minsan ko na ring nakaharap at napakabait din niyang tao. Hindi ako makapaniwala, tita ko pala siya, asawa ng isa sa mga bilyonaryong tao sa bansang ito. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako iniwan ni Beatrice noon. Lulong ako noon sa bisyo. Wala nang direksyon ang buhay ko. Madalas pa ay nasasaktan ko siya, kaya hindi ko siya masisisi kung sumama siya sa ibang lalaki. Ganon din ang mama mo, walang ibang sisisihin dito, kundi ako lang. Lumapit ako kay Papa at hinawakan siya sa magkabila niyang balikat. Hayaan niyo na Papa, hindi man natin maibabalik pa ang nakaraan, hindi pa rin naman huli ang lahat para magbago. Nandito pa rin kami ni Emerald para sa inyo. Kami ang hinding-hindi iiwan sa inyo kahit na ano ang mangyari. Hinawakan niya ang kamay ko at tinapik-tapik. Yumuko siya at nakita ko rin ang pagpatak ng mga luha niya. Talagang nasa huli nga ang pagsisisi. Kundi pa mangyari sa akin ang lahat ng yun, hindi pa rin ako madyay gising. Sana lang ay huwag na kayong bumalik sa dati Papa. Mahal na mahal namin kayo ni Emerald. Kahit para kay Emerald na lang, nakita niyo naman kung gaano kalaki ang fondness sa inyo ng anak ko, dahil lolo niya kayo. Nilingan naman niya ang anak kong abala pa rin sa paglalaro sa sala. Sinusuklayan nito ang Barbie na ibinigay niya. Hinding-hindi na anak. Pangako, marami na akong napagtanto sa buhay ko. Matanda na rin ako, bago man lang ako mawala sa mundong ito, ay may ayos ko man lang ang buhay niyong mag-ina, at may tama ang mga nagawa kong pagkakamali. Magsasama pa tayo ng matagal Papa. Marami pa tayong magagawa. Tumanggaw-tango naman siya at muling tinapik-tapik ang kamay ko. Niyakap ko na siya mula sa likuran niya, at hinalikan siya sa sentido. Naniniwala naman ako sa mga sinabi niya. Kinaumagahan, ay nagulat ako sa 5 email na dumating sa akin, mula sa mga inaplayan kong trabaho. Ini-schedule na nila ako para sa isang virtual interview. Oh my God! Malapit na talaga akong makapasok sa trabaho anak. Hindi ko napigil ang sumigaw dito sa loob ng kwarto. Napatakbo naman si Emerald dito sa loob mula sa labas. Magwo-work ka na mama. Oo anak, kaunting-kaunti na lang. Malapit nang magkatrabaho si mama. Kaagad ko siyang binuhat at niyakap ng mahigpit. Bibilhan mo na ako ng maraming laruan mama. Ay saka ng Jollibee. Yes, baby ko, I promise. Sa unang sahod ni mama ay iti-treat ko kaagad kayo ni lolo sa Jollibee. Hindi lang sa Jollibee, mamamasyal pa tayo sa Ocean Park. Siguradong magugustuhan mo dun. Park mama, park ng mga isda anak. Marami dong iba't ibang klase ng mga sea animals. May malalaki, may maliliit. May mga dolphins, whales, sea turtles, sharks. Ayoko sharks mama, kakagat ako noon. Nasa loob lang naman sila ng aquarium, baby. Hindi natin sila mahahawakan, pero makikita natin sila sa malapitan. Ayoko lapit sa kanila mama. Natawa naman ako sa kanya. Okay, hindi tayo lalapit. Sige na anak. Hinalikan ko siya sa pisngi bago ibinaba. Mag-aayos muna si mama dahil may interview ako mamaya. Kapag nasa gitna ako ng interview mamaya, huwag kang mag-iingay, ha? Behave lang muna dahil kakausapin si mama ng mga taga-HR. Mga boss ang mga yun. Para magka-work ka na mama. Yes, baby ko. Opo, tatakpan ko lang yung bibig ko. Di ako mag-iingay. Natawa naman akong muli sa sinabi niya. Lumabas na rin siyang muli ng silid namin. Hindi naman maalis-alis ang ngiti sa mga labi ko. Halo-halo ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Kulang na lang ay yelo. Excited ako pero kinakabahan. Matapos kasi ang 4 na taon at kalahati ay haharap na akong muli sa mga profesional na mga tao para magtrabaho. Nakaschedule ang araw ko ngayon para sa police clearance at NBI clearance. Pero pwede ko pa naman siguro kunin ang mga yun mamayang hapon. Magpaparest na lang ako,
Kailangan ko munang unahin itong virtual interview ko, bago magbago ang isip ng mga company. Si Papa ay nasa labas ng muli ngayon, para magtinda ng ice cream. Kagabi ay nagsimula na rin siyang maglako ng mga nilagang balot at penoy. Hindi talaga siya nagpapigil sa akin kaya hinayaan ko na lang. Maaga din naman siyang umuwi. Napaubos niya ang mga tinda niya. Maximus POV. Boss, hawak ko na po ang DNA result. Saan ko po ito dadalhin? Turan ni Russell sa kabilang linya, isa sa mga utusan ko. I'm here in Cainta right now. I'll send you the address. Dito mo dalhin. Yes, boss. Kaagad ko na ring pinutol ang tawag at ipinadala sa kanya via text message, ang complete address nitong kinaroroonan ko ngayon. Naririto akong muli sa gilid ng kalsada, sa loob ng kotse ko. Nakapark namang muli itong kotse sa gilid ng tindahan nila Nanay Emma at Tatay Edgar. Pinakiusapan ko lang sila para payagan ako dito at si Mr. Houston na tumambay araw-araw. Binayaran ko na lang sila. Tuwing umaga, ay dito ako palaging dinadala ng aking mga paa. Tuwing umaga rin, ay nakikita kong lumalabas ang mag-ina para bumili ng almusal. Nakikita ko ring palagi ang paglabas ni Arthur Santiago. He now sells dirty ice cream. Nasabi rin ni Mr. Houston na naglako daw ito ng balot at penoy kagabi sa mga eskinita. Palabas niya lang yan. Ang adik ay adik na. Hindi na magbabago yan dahil hinahanap-hanap na ng katawan nila yan. Mahilig siyang sumuot sa mga eskinita, dahil doon nila ginagawa ang mga activities nila. Bakit ba sinasamahan pa siya ni Esmeralda? Hindi ba niya naisip na wala na sa katinuan ang mga gumagamit ng droga? Baka pati siya ay gawan ng masama. Isinama pa niya ang anak namin. So stupid. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong kumalma. Nararamdaman kong nag-iipon ng galit sa loob ko. Naghintay ako ng ilang oras para sa pagdating ni Russell. Naiinip na rin ako dito sa kotse. Nangangati ang mga paa ko na pumasok sa eskinita na yan. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng kanilang bahay, at kung ano ang ginagawa nila sa loob ngayon. Alam kong silang dalawa lang naman ang naririyan ngayon dahil maagang umalis kanina si Santiago. Dumating si Russell sakay ng kanyang motorsiklo, at huminto sa tabi ng aking sasakyan. Mabilis kong binuksan ang bintana sa tabi ng passenger seat. Itinaas niya ang salamin ng suot niyang helmet, kaya nakita ko rin ang kanyang mukha. Heto na po, boss. Ipinasok niya dito sa loob ang isang brown envelope, na kaagad ko rin namang tinanggap. Just stay there for a while. Sige, boss. Isinara ko ang bintana bago buksan ang sobra, at kunin ang isang piraso ng papel mula sa loob. Huminto ako upang huminga ng malalim, bago basahin ang nakasulat dito. Ngunit habang tumatama ang aking mga mata sa magkakaparehong numero na nakasaad dito, ay unti-unti ring nanginginig ang mga kamay ko, kasabay ng paglakas ng pintig ng puso ko. Hanggang sa mabasa ko ang resulta. Probability of paternity, 99.999998%. Ganon na lamang ang pagkatulala ko. Parang sisabog ang dibdib ko anumang sandali. Napasandal akong muli sa upuan. Parang bigla akong naubusan ng lakas. Hinyo lang akong bigla ng hangin. Oh, my goodness. Hindi ko halos maisip pero ito ang katotohanan. Si Emerald ay aking tunay na anak. Mayroon akong 4 na taong gulang na anak na babae, na itinago sa akin ni Esmeralda hanggang ngayon. Damn it! Bakit hindi niya sinabi sa akin noon na buntis siya? Basta na lamang siyang umalis. Esmeralda's POV. Maghintay ka lang ng email sa loob ng 2 hanggang 3 araw para sa resulta. Good luck, Miss Esmeralda. Thank you so much, ma'am. Paulit-ulit akong tumango sa harapan ni Miss Janet Viray, na siyang nag-interview sa akin mula sa Globe Telecommunication Company. 3:00 na ngayon ng hapon, at siya na ang pinakahuling company na nag-interview sa akin. Sumalang din ako kanina sa evaluation at may pinasagutan din sa aking mga test. Ang anak ko ay nakatulog na sa aking tabi. Nawala na sa screen si Miss Janet, at sobrang saya ko sa mga sandaling ito. Sana kahit isa lang sa kanila ay matanggap ako. Kanina ay nakatanggap akong muli ng email mula sa iba pang company, at nakaschedule naman ang virtual interview ko sa kanila bukas. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko ngayon. Kakaibang excitement ang nararamdaman ko.
Pinatay ko na ang phone ko at humiga sa tabi ng anak ko. Niyakap ko siya at hinagkan sa noo. Kaunting tiis na lang anak. Mabibili na ni mama ang mga gusto mo. Malaki-laki rin ang sasahuran ko sa trabahong ito. Makakaahon din tayo. Sumunod na araw, ay hinarap kong muli ang iba pang interview habang naghihintay ng email, mula sa mga naunang company na nag-interview sa akin. Ngunit hindi pa man natatapos, ay nakatanggap na ako ng email mula sa Globe Telecommunication Company, na siyang ikinangangako ng sobra. Oh my God! Nakapasa ako, hindi ko napigil ang magsisigaw dito sa loob ng kwarto. Mamal ang ingay-ingay mo. Bigla namang bumungad si Emerald sa pinto mula sa labas. Bitbit pa niya ang Barbie doll niya. May work na si mama anak. May work na si mama. Kaagad ko siyang sinugod at binuhat. Nakapasa ako. Ang ingay mo mama Masayang masaya lang si mama. Magkakapera na tayo. Makakapasyal na tayo at makakakain na sa kahit saan. Sasama ako sa work mo mama. Dito lang sa bahay magwo-work si mama. Hindi kita iiwan dito. Paano ka magwo-work dito? Wala namang boss dito. Nako, ikaw talaga anak. Sa computer lang magwo-work si mama, at kukunin ni mama ang computer sa opisina ng mga boss ko. Dadalhin ni mama dito sa bahay. Pwede ako sali dun mama. Syempre, hindi. Dapat ay behave ka lang palagi kapag nasa work si mama. Kasi makikipag-usap si mama sa maraming tao sa headset. Opo, ang saya-saya ko talaga anak. Congrats mo si mama. Congrats mama, I love you. Hinalikan niya ako sa lips at pisngi. I love you too. Pinanggigilan ko siya at pinaghahalikan din sa pisngi niya. Tao po. Sabay naman kaming napahinto ng makarinig kami ng boses ng isang lalaki sa labas, at parang may kumakatok na rin sa pinto ng apartment namin. May tao mama, sino naman kaya yun? Dito ka lang anak, huwag kang magpapakita, titingnan lang ni mama. Kaagad ko siyang ibinaba at lumabas ng silid namin. Pero sumunod pa rin siya sa akin. Sino po yun mama? Tao po, may tao po ba dyan? Nagpatuloy sa pagkatok ang lalaki sa pinto. Sinilip ko naman muna ito sa bintana. Isang lalaki ang nasa labas ng pinto namin, at may buhat na isang malaking teddy bear na color pink. Nakasupot pa ito ng plastic. Sino naman kaya siya? Hindi siya pamilyar sa akin. Baka nagkamali lang ng bahay na kinatok. Kaagad ko na ring binuksan ang pinto. Sinong hanap niyo? Hello ma'am. Kayo po ba si Miss Esmeralda? Nakangiti niyang bati sa akin. Napahinto naman ako. Yes. Wow. Teddy bear mama. Ang laking teddy bear. Sigaw kaagad ni Emerald sa tabi ko. Hello baby. Oo nga, ang laking teddy bear. Para sa iyo to. Ha? Nagulat naman ako sa sinabi ng lalaki. Para sa anak ko. Ma'am, pinapunta po ako dito ni Dr. Tariman para ibigay daw po ito sa inyo. Si Dr. Tariman. Pero bakit? Napanganga naman ako. Namimigay po talaga siya ng mga toys para sa mga bata na pasyente niya. Para daw po ito kay Baby Emerald. Kaagad niyang ibinaba sa harapan namin ang napakalaking teddy bear. Mas malaki pa ito sa anak ko. Wow! Sa akin po yan. Kaagad din naman itong niyakap ng anak ko. Yes baby, para sa iyo talaga yan. Nagulat naman ako. Papirma na lang po dito ma'am. Ibabalik ko po ito kay Dr. Tariman para malaman niyang na-receive niyo na po ang regalo niya kay Baby Emerald. Kaagad siyang naglabas ng papel at ballpen. Dito po ma'am. Pasensya na po kung nagmamadali po ako. Malaki po kasi yung truck ko sa labas, at wala pong naiwang driver doon. Puro teddy bear po ang laman ng mga yon. Babasahin ko pa sana ang mga nakasulat, pero mukhang nagmamadali siya. Sige, kaagad na rin naman akong pumirma. Nang matapos ay kaagad din niyang itinupi ang papel at isinuksok sa bulsa niya. Salamat po ma'am. Bye baby. Salamat po. Akin po to. Tanong pa rin sa kanya ni Emerald. Para sa iyo talaga yan bye bye. Kaagad na ring tumalikod ang lalaki. Bye po. May teddy bear na ko mama. Ang laking teddy bear. Everyone ang labis na saya sa anak ko. Isinara ko namang muli ang pinto at alayang madala sa gilid nitong sala ang giant teddy bear. Nang bitawan ko ay natamba ito at nadapaan ng anak ko ang ibabaw. Pero tuwang-tuwa pa siya. Wow! Ang laki mama, higan ko na ta. Natawa ako habang nakatitig sa kanya.
Nakakapagtaka lang na nagpadala ng ganitong klase ng teddy bear si Doktora. Ang laki-laki. Ngayon lang ako nakakilala ng ganong klase ng doktor. Ang bait naman pala niya sa mga pasyente niya, mukhang branded pa ang teddy bear na to. Mamahalin.